Cellbox. Si Myla ay isang nurse sa isang malapit na ospital. 29 years old at nangangarap na maging isang mayaman para makatulong siya sa kaniyang pamilya. May mabuting puso at talagang hardworking. Wala ka talagang hindi pinapatos na panahon Kahit sobrang malakas ang ulan ay puros lang birong naiisip mo. Si Rico naman ay mapagmahal sa mga magulang. Medyo pilyo, makulit at parating nagbibiro. Pero siya ay isang mayaman na businessman at isang sikat na personalidad sa bansa. Sa'yo na yan. Remembrance ko sa'yo. First time kasi nating magkasama sa isang gabi habang umuulan. Nagmahal ka ng isang taong akala mo hanggang doon na lang. Assuming ka pa kasi nagpapapansin siya sa'yo. Paano kung isang araw, malaman mo ngang isang taong crush na crush mo, nagpapanggap lang pala? Mamahalin mo pa ba siya? Tatakbuhan mo ba ang isang taong minahal ka rin pala? O baka walang patutunguhan ng lahat? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pagmamahalan na inihahandog ng Tales of Siren. Taho! Bumili na kayo ng taho ko! Sobrang sarap nito! Agad na napabangon si Myla sa kanyang kama. Gosh! Nandito na naman siya! Bawat araw na dumadaan si Rico para magbenta ng taho, hindi papalagpasin ni Myla na hindi siya makabili. Bili na kayo! Mas masarap ang taho ko kaysa sa akin! Teka lang! Malakas niyang isinigaw yon nang makababa na siya ng apartment. Huminto naman si Rico habang nakangiting tumingin sa kanya. Taho o ako? Birong tanong ni Rico. Napahinto si Myla nang marinig yon. May pagkakwela kasi si Rico. Parati itong nagjo-joke sa kanya, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi kiligin. Crush naman kasi niya si Rico kahit isang manlalako lang ito. Ano ka ba? Siyempre ang taho. Ang asim mo kaya? Natatawa niyang sabi. Nagpout naman si Rico na parang bata. Kumuha na lamang ito ng taho pero hindi pa man ito matapos ay nagsidatingan ang mga batang kalye. Nandyan na naman ang lalaking may crush kay Ate Myla. Para-paraan lang naman yon. Naghakikika ng mga bubuit. Nakaramdam naman ng inis si Myla. Ayaw niya kasing kinakantsawan ng mga ito ang kaniyang crush. Huwag mo na lang pansinin ang mga bubuit na yan. Malay ko ba dyan kung bakit sa tuwing nandito kay iniinis ka? Ngumisi si Rico. Tumingin ito sa mga bata. Gusto niya ba ng taho? Libre ko. Nagtaasan ng mga kilay ni Myla. Pero isa yon sa pinakagusto niya kay Rico. Mabuti ang puso nito. Kaya hanggang pagnanasa na lamang muna siya sa lalaking gusto. Mukha rin kasing nagbibiro lang ito sa kanya parati. Are you serious? Hindi makapaniwala niyang tanong. Kumindat si Rico sa kanya. Siya bang tunay kuyang para-paraan? Gosh, sabi ko na eh. Joke lang. Wala nang libre sa panahon ngayon. At saka ang kukulit niyo kaya. Malakas na natawa si Myla nang makitang kumunot ang noo ng mga bubuit nang sabihin ni Rico. Umaasa pa kayo Alis na. Hingi na lang kayo sa mga magulang niyo. Nagsitakbuhan naman ang mga bubuit. Natawa na rin si Rico sa ginawa nito. Ang harsh mo naman sa kanila? Giit ni Myla kay Rico. Pinagpatuloy na ni Rico ang pagkuha ng taho para sa kanya. Ayoko kasing naiinis ka sa kanila, kaya ginantihan ko sila para sa'yo. Banat nito. Ang corny mo naman? Anong corny? Hindi naman ako mais. Nagpout na lamang si Myla. Kumuha na lamang siya ng 100 sa kaniyang bulsa. Ito palang bayad ko. Sabi niya. Inilahad niya sa harapan ng pera. Pero nagulat siya nang napahawak ito sa dibdib at parang nahihirapang huminga. Hey! May sakit ka ba sa puso? Wait! Tatawag na lang ako ng ambulansya. Ngunit kukuha na sana siya ng cellphone ay natawa ito ng malakas. Nag-acting lang pala ito. Anong klaseng reaksyon yan? Dinuro pa nito ang kaniyang muka. Kaya sa minutong yun ay talagang naiinis siya sa lalaki.
Ginagago mo ba ako? Inis niyang sabi. Huminto naman sa kakatawa si Rico. Joke lang naman. Wala lang talaga akong panukli sa pera na yan. Noon lamang niya nagets ang aktingan nito. Dahil sa kanyang ines, ay nilapitan niya ito at binatukan. Buwisit ka talaga? Todo naman iwas si Rico habang tumatawa pa rin. Aray naman, ang brutal mo naman sa akin. Natigil na lamang si Myla. Malay ba niya, sa ilang linggong parating pangungulit nito ay napalagay na ang kanyang damdamin sa lalaki. Hindi niya maiwasang hindi makipagbiruan kay Rico. Para kasing kapag nasa malapit lang si Rico, magaan ang kaniyang pakiramdam. Buwisit ka kasi, yan ang bagay sa'yo. Sa susunod talaga'y susuntukin na kita. Kahit crush kita? Pangungulit pa nito. Corny mo? Pero ang totoo ay gusto niyang sinabi nito. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung kailan magkakatotoo na may namamagitan sa kanilang dalawa. Yung malalim na ugnayan. Pero seryoso, wala akong panukli dyan. Napabuntong hininga naman si Myla. Dito ka lang, kukuha na lang ako ng coin sa apartment. Iiwan na sana niya si Rico ay naramdaman niyang may nakasunod sa kanya, kaya't napalingon siya sa kanyang likuran. Kitang-kita niya si Rico na nakangiti. Huwag ka nang sumunod, sinasabi ko sa'yo. Giit niya. Baka takbuhan mo ako. Naipikit niya saglit ang mga mata. Gusto niyang tusukin ito ng stick. Mabuti na lang talaga ay wala siyang dala noon. Bahala ka nga. May naisip si Myla. Lihim siyang natawa. Kahit hindi pa niya nagawa yon. Nang nasa harapan na siya ng kanyang room, ay lumingon pa siya ulit kay Rico. Hindi ka ba talaga babalik sa labas? Nagkibit ng balikat si Rico. Binuksan na ni Myla ang kanyang pintuan at nang bumukas ito, sumalubong na agad sa kanyang alagang aso. Nangangagat ba yan? Medyo. Ngunit hindi kay Myla tumakbo ang sariling alaga. Mabilis itong tumahol kay Rico at hinabol ito. Pigilan mo siya! Sigaw nito habang mabilis na tumatakbo. Tawa ng tawa si Myla habang nakikipaghabulan ng aso niyang si Binsoy kay Rico na hindi alam kung saan magtatago. Buti nga sa'yo! Natatawa niyang saad. Pumasok na siya sa kanyang room at kumuha ng pera. Nang bumalik na siya sa labas ay sumalubong din sa kanya si Binsoy na nagwiwigal ang buntot. Panay ang kanyang tingin sa paligid. Baka nasa labas na yun. Binuhat niya si Binsoy at dinala sa labas. Kitang-kita niya si Rico na hinihingal habang naghihintay sa kanya. Huwag mong ilapit sa akin yan. Natatakot nitong sabi. Natawa na lamang siya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Natatawa niyang wika. Hindi mo naman kasi sinabing may aso ka. Nagtaasan lamang ang mga kilay ni Myla nang mawala ng kanyang tawa. Inilahad niya kay Rico ang bayad. Mabait naman tong alaga ko. May mabait bang nangahabol? Nagkibit siya ng balikat. Panay ang titig ni Myla sa mukha ni Rico. Talagang nag-enjoy siya sa reaksyon nito. Makaalis na nga't baka bitawan mo pa yan. Binuhat na nito ang sisidla ng taho. Siya naman ay tiningnan lamang si Rico na umalis na. Nang mula na ito sa kanyang harapan, ay niyakap niya ng mahigpit si Binsoy. Ang bad mo ah. Mabuti na lang hindi mo kinagat ang crush ko. Kakagatin din talaga kita. Dinilaan lamang siya ni Binsoy. Kapag kuwan, ay pumasok na siya sa loob dala ang taho na paborito niya. Inihanda na rin niya ang sarili para sa kanyang night shift. Isa kasi siyang nurse sa malapit lang na ospital. Noong nakaraang 3 buwan, kakalipat lamang niya sa pinakamurang apartment. 3 araw ang matulin na lumipas at sadyang busy si Myla sa trabaho. Isang araw din kasi siyang may shift dahil nag-overtime siya. At ngayon, namimiss na niya si Rico. Gabi na at umuulan pa. Nakalimutan pa naman niyang magdala ng payong. May bagyo yata, be? Sabi niya sa katabi. Lumingon ito sa kanya. Oo, be. Be, una na ako ah. Sinundo na kasi ako. Paalam nito. Isa si Sassy sa kanyang kaibigan sa ospital, kaso lang, motor ang gamit ng sundo nito. May raincoat ito at siya naman ay wala. Kaya maghihintay na lang talaga siya na tumila ang ulan.
Sige be, ingat kayo. Ihatid ka na lang kaya namin be. Malapit lang naman ang apartment mo. Ngumiti siya sa sinabi nito. Wag na, ayos lang ako. At saka naghihintay na ang baby mo. Malungkot na ngumiti si Sassy. Sige, mag-ingat ka ha. Paalam pa nito at tuluyan ang umalis. Naiwan naman si Myla na giniginawa. Panay na ang kanyang baling sa paligid. Ayaw din naman niyang mag-tricycle kasi na-trauma siya nung sumakay siya at dinala ng driver sa ibang direksyon. Muntikan pa siyang maghahasa. Tumila ka na please. Pagdarasal niya. Niyakap na rin niya ang kanyang sarili hanggang sa may napansin siyang nakatingin sa kanya sa may hindi kalayuan. Kinabahan na tuloy si Myla na baka isang masamang tao ito. Sino ka? Pagtatapang-tapangan niya. Wala pa namang ibang taong naglabas at pasok. Nasa waiting shed kasi siya na nasa tabi lang ng daan patungo sa ospital. Hindi ako sinuka. Biro nito. Nanlaki ang mga mata ni Myla nang marinig yun. Rico? Hindi talaga siya makapaniwala na sa ganitong oras ay nagpapakita ito. Naglalako ka pa rin ba ng taho sa ganitong oras? 10:00 na. Lumapit na sa kanya si Rico habang nakangiti. Tiningnan siya nito ng mabuti. Wala ka bang sundo o dalang payong? Tumango siya. Bigla siyang gininawa. Teka nga, anong ginagawa mo dito? Bumili ako ng ingredients para sa taho ko. Naglalakad lang kasi ako kaya't ginabi na ako. Alam mo naman na hapon na ako naglalako. Tumango-tango siya. Noon lang din niya napansin ang dala nitong supot. May bagyo yata ngayon eh. Sobrang lakas ng ulan. Kanina pa ako uwing-uwi. Nag-aalala na rin ako sa aso ko. Nakatitig lang sa kanya si Rico. Mabuti pa ito ay naka-raincoat at may dala pang payong. Kunin mo na lang ang payong ko. Sambit nito. Hindi agad makasagot si Myla. Tinitigan pa niya ito. Iniisip tuloy niyang ito ang kanyang knight in shining armor. Seryoso ka ba? Giit niya. Tumawa ng mahina si Rico. Hindi, nagbibiro lang ako. Biro pa nito. Mabilis niya itong pabirong hinampas sa braso. Ano ba? Oo nga, kaya nga nilapitan kita eh. Mabuti nga'y nakita kita eh. Ito, kunin mo na. Ibinigay na nito ang payong. Nagdadalawang isip pa rin siya dahil talagang hindi siya makapaniwala. Salamat. Pasasalamat naman niyang kinikilig pero nagpipigil lamang siya. Ngumiti lang sa kanya si Rico. Tara na. Aya nito. Lumabas na siya sa waiting shed. Sinuong na nilang parehas ang ulan. Umuna siyang maglakad pero napahinto na rin nang maalala na naka-raincoat lang si Rico. Sumukob ka. Utos niya rito. Huwag na, baka mapagkamalan pa tayong mag-asawa. Pabiro niya itong sinipa. Naiinis siya pero kinilig siya sa sinabi nito. Sa isip ni Myla, sana magkatotoo ang lahat ng sinabi nito. Wala ka talagang hindi pinapatos na panahon ano? Kahit sobrang malakas ang ulan ay puros lang birong naiisip mo. Singhal niya dito. Nakahinto sila sa gilid habang patuloy sa pagbuhos ang ulan. Para silang mag-asawang nag-aaway kung sino ba dapat ang magbabantay ng kanilang anak. Hindi naman kasi ako nagbibiro. Magiging asawa na rin naman kita. Bulong ni Rico. Hindi yun narinig ni Myla kahit nagtaasan ang kaniyang mga kilay. Anong sabi mo? Giit niya. Wala, sabi ko ang gwapo ko. Mas lalong nainis si Myla. Bahala ka na nga dyan. Nagmadali na siyang naglakad. Ngunit natigilan siya nang biglang sumukob si Rico. Para bang sa minutong yon, tumigil ang mundo habang umuulan. Ulan ka ba, Myla? Hindi niya alam ang mga nangyari pero biglang bumuka ang kaniyang bibig. Bakit? Kasi kahit pahama ka, malakas ka sa akin. Natawa naman agad si Rico. Noon lang parang nagbalik sa tamang wisyo si Myla. Ha? Ano? Maang niyang tanong. Wala, maglakad na tayo. Kanina pa tayo nakahinto oh. Hindi siya makasagot kasi talagang natigilan siya. Wala sa isip niya na mangyayari yon. Habang naglalakad na nasa isang payong,
Tahimik lamang si Myla. Sa minutong yon, para bang nananadya ang panahon para mas lalong magkalapit silang dalawa. Pinaniniwalaan na lamang niyang totoo ngang may gagawin ng tadhana sa mga taong tunay na nagmamahalan. Nandito na tayo sa apartment mo. Saad ni Rico. Doon lang din parang bumalik sa tamang wisyo si Myla. Habang naglalakad kasi sila, kung saan-saan na dumapo ang kaniyang utak. Salamat pala sa paghatid at sa payong mo. Pasasalamat niya. Walang anuman, may princess. So ulitin. Hoy, hindi na ito mauulit. Magdadala na ako ng payong sa susunod. Talaga lang ha? Saad ni Rico habang may nakakalokong ngiti. Kunin mo na nga tong payong mo. Pero hindi kinuha ni Rico ang inilahad niyang payong. Kaya nagtaasan ang kaniyang mga kilay. Sa'yo na yan. Remembrance ko sa'yo. First time kasi nating magkasama sa isang gabi habang umuulan. Kinindatan pa siya nito. Kung nasa sariling kwarto lang siya ngayon, ay baka naglulupasay na siya sa kilig. Nagpipigil na lamang siya sa kaniyang sarili. Ang corny mo talaga? Pero malaman. Nanlaki ang mga mata ni Myla. Sa tingin niya ay namumula na ang kaniyang mga pisngi. Makaalis na nga. Tumalikod na siya, pero napahinto siya at napabuntong hininga. Ayaw mo bang pumasok muna? May mga noodles ako. Presenta ni Myla. Napatras na naman si Rico at nagtaasan pang mga kamay nito na parang susuko sa mga pulis. Wag na, baka ipapalapa mo pa ako sa aso mo. Hindi na napigilan ni Myla ang kaniyang tawa. Kitang-kita niya naman ang ngisi ni Rico. O siya, matutulog na ako. Salamat talaga ha. Tumango na si Rico at umalis na ito. Nang makapasok na siya sa kaniyang room, ay agad siyang sinalubong ni Binsoy. Niyakap niya ito. Sinarado niya ang pintuan at sumandal. Gosh, ang sweet namin. Hinatid niya ako. Kinikilig niyang sambit habang padaos-dos sa pintuan. Nabalik lamang siya sa tamang wisyo nang dilaan siya ni Binsoy. Sa kaniyang pagtulog, dala niya ang pag-asa na sana'y magkagusto talaga sa kanya si Rico, na sana ay hindi lamang isang biro ang lahat. Sa ospital, busy na busy si Myla dahil sa ang daming bagong pasyente. Wala na rin siyang pahinga kahit sobrang pagod na pagod siya. Pero para sa kaniyang pangarap na makapagpatayo ng sariling bahay, ay gagawin niyang lahat. Pagod ka ba, be? Magpahinga ka muna. Ako na munang bahala dito. Kanina ka pa kasi. Magkape ka muna. Wika ni Sassy nang mapansin siya nitong nakaupo sa bench. Thank you, be. Kahapon pa talaga ako panitrabaho. Walang katapusan. Sumbong naman ni Myla. Alam ko naman yon kaya magpahinga ka muna. Baka mamalayan mo na lang ay hinihingi ka na ng katawan mo ng danyos. Payo nito. Ngumiti naman siya dahil sa kabaitan ni Sassy. Si Sassy lang din kasi ang isa sa nakakaintindi ng kaniyang mga pinagdadaanan. Kahit may asawa na ito, hindi siya nito pinapabayaan. Best friend niya ito ng mahabang panahon. Ito rin ang takbuhan niya kapag may problema siya sa pamilya o sa pera man. Kaya nga sige, magpapahinga na muna ako dito. Sinunod niya si Sassy. Nasa nurse station sila. Nakaupo siya sa bench habang pinapakalma ang sarili. Ilang minutong lumipas ay nakabawi na siya ng lakas. Tumayo na siya at nagulat siya nang may mga taong humihila ng stretcher. At nang matingnan niya kung sinong nakahiga doon, talagang napatulala na lamang siya. Rico? Hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito. Nang makabawi agad siyang lumapit sa mga nurse na nagmamadaling humila sa stretcher. Anong nangyari sa pasyente? Tanong ni Myla na kinakabahan. Iniisip niyang malubhang na aksidente si Rico. Basag na basag kasi ang mukha nito. Si Sassy ang sumagot sa kanya. Ayon sa nakaresponde, nabugbog daw ng mga barumbado sa kalye habang naglalako ng taho. Natigilan si Myla. Awang-awa siya sa kalagayan ni Rico. Kung sino pa talaga yung mabait at kumakayod, ay sila pa yung pinapahirapan. Naiwan na lamang si Myla sa kinatatayuan niya habang si Rico ay ipinasok sa ER. Be, bakit ganyan na lang ang reaksyon mo nung nakitang lalaking yun? Takang tanong ni Sassy nang makalapit na ito sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Doon lang din siya napatingin dito. Kilala ko kasi siya. Napangiti si Sassy nang nakakaloko.
Manliligaw mo ba siya? Ang swerte mo kung ganun na. Nagpigil siya ng ngiti kasi alam niyang hindi tama kung ngingiti siya sa kilig. Pero naisip niya na sana'y manliligaw niya si Rico. Hindi kilala ko lang talaga yan. Ngunit para talagang hindi maniniwala sa kanya si Sassy. Talaga lang May ganyan bang babaeng makareact sa kinahinatnan ng kakilala lang? Napasinghap na lamang si Myla. Hinila niya si Sassy pabalik sa nurse station. Baka kasi ay makita sila ng doktor na nagchichismisan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo pero wag mo akong i-judge. Giit ni Myla sa kaibigan. Nagtaas naman ng kamay si Sassy bilang patunay. Alam mo naman na hindi ako judgerist. Biro pa nito. Kahit nagdadalawang isip ay wala siyang magawa. Pipilitin lang din naman kasi siya ni Sassy kung hindi siya magsasabi dito. Isa pa, hindi pa niya nasabi ang tungkol doon. Ito na nga. Panimula niya. Kwento niyang lahat kay Sassy. Lahat-lahat. Walang labis at walang kulang. Hanggang sa dumating sa puntong napatakip ng bibig si Sassy dahil kinikilig ito. Shit! Ang swerte mo naman. Kahit naman taho vendor siya, plakado naman ng kagwapuhan. 1 ligo na lang. Kinikilig nitong sabi. Kinurot niya ang braso nito dahil sa kilig din. Baka nag-assume lang din ako, pero ayos lang. May ugnay naman kami kahit ganun lang. Okay na yun. Ganyan naman talaga pero feel ko, may feeling si Mr. Tahu vendor sa'yo. Be, kung kiligin ka dyan para kang walang asawa. Sita ni Myla. Umagikik naman si Sassy. Pinalo pa siya nito. Hayaan mo na. Sa inyo man kasi ako kinikilig. Bagay kasi kayo. Dahil sa sinabi ni Sassy ay talagang umaasa pa siya lalo. Ito pa lang naman kasi ang nagsasabi sa kanyang bagay silang dalawa ni Rico. Pero naalala niya, nasa ER pala si Rico. Umiba ang ihip ng hangin. Talagang may gana pa tayong kiligin habang ang pinag-uusapan natin ay nasa emergency. Mapait ang kaniyang boses. Pumait ang ekspresyon sa mukha ni Sassy. Kaya nga Natigil lamang sila ng may isang nurse na lalaki ang lumapit sa kanila. Tumingin ito kay Myla na siyang dahilan para magtaka siya. Ang weird mo naman kung makatingin, James. Ang ekspresyon nito sa mukha ay parang may sasabihin sa kaniyang napaka-importante. Gising ng bagong pasyente na nabugbog. Pero sabi niya, si Nurse Myla ang gagawin niyang private nurse. Hindi makapaniwala si Myla. Siya ang gagawin nitong private nurse? Sa kanilang ospital, pwedeng gawin yon sa mga pasyenteng kayang magbayad ng malaking halaga. Kaya't nagtataka si Myla. Mukhang hindi mo rin kayang tanggihan yan. Pangaasar pa ni Sassy. Napasinghap na lamang siya. Habang pinupuntahan niya ang room na ibinigay ni James sa kanya, ay talagang nagtataka siya. Parang may mali sa pangyayaring ito. Nang nasa harapan na siya ng room, ay agad siyang kumatok. Pumasok na agad siya. Hi. Bungad nito. Hello, kumusta? Ayos ka na ba? Malambing ang kaniyang boses. Yun naman kasi ang nasa rules nila. Bawal magmaldita sa mga pasyente. Concern ka na sa akin Mukhang mapapaga ang pagaling ko dito. Biro pa ni Rico. Pinigilan ni Myla ang kaniyang ines. I'm your nurse, Rico. Kahit kailan talaga, puros biro ang iniisip mo. Pagsasalita niyang medyo naiinis na. Pinapatawa lang kita. Medyo tensyonado ka kasi. At mukha ka pang pagod. Giit naman ni Rico. Huwag ka na nga lang magsalita, baka mabinat ka. Sita pa ni Myla. Lumapit siya sa kama nito. Tiningnan niya ang dextrose at ang mga sugat nito sa muka. Nakaramdam siya ng awa. Wala bang kiss dyan? Natatawang sabi ni Rico. Hahampasin na sana niya ito ng hawak na dokumento ay napigilan niya ang sarili. Kanina lang ay awang-awa siya dito at ngayon ay magiging brutal siya. Napabuntong hininga na lamang siya. Pinakalma niya ang sarili. Tumahimik ka dyan kung ayaw mong masaktan kita. Ngumiti lang si Rico kahit nahihirapan ito sa sitwasyon nito. Magpahinga ka muna. Mukha ka talagang pagod. Sa minutong yon, si Rico naman sana ang kaawaan niya pero ito pa ang naawa sa sitwasyon niya. Hindi na siya nahiya. Umupo na siya sa upuan. Bakit ka ba nabugbog? Ano bang ginagawa mo?
At saka wala ka bang pamilya para puntahan ka dito? Sunod-sunod niyang tanong. Ngumiti si Rico. Hindi na kailangan. Baka magalit sila sa akin. Paliwanag nito. Ipinagtataka talaga ni Myla kung bakit kaya nitong makapag-private room at makapag-private na nurse. Pero naisip niya, baka magaan naman ang buhay nito at malaki nga ang kita sa pagtataho. Hindi mo na rin kailangang malaman kung bakit ako nabugbog at anong dahilan. Dito ka lang. Alagaan mo ko. Mahina ang boses nito. Tumango-tango si Myla. Kung may nararamdaman ka pang kakaiba sa katawan mo, sabihin mo lang sa akin. Kung magpapabili ka naman ng pagkain, sabihin mo lang din. Imporma niya. Ang swerte ko naman sa nurse ko. Sabi nitong nakangiti. Kumunot ang kaniyang noo. Huwag ka na ngang magsalita eh. Pagod ako, okay? Kaya huwag ka munang magsalita. At saka may iniisip pa ako. Inis niyang sambit. Tumahimik naman si Rico. Talagang hindi makapaniwala si Myla. At naisip niyang hindi naman kasi niya kilala pa ng lubusan si Rico. Baka kung ano-ano na ang ginagawa nito sa buhay at mandadamay pa siya. Matulog ka na lang kaya muna. Ayos lang naman ako. Imporma ni Rico nang mapansin siya nitong natulala na lamang. Tumingin siya kay Rico. Ayos lang ba talaga? Pagod na pagod kasi talaga ako. Totoong sabi niya. Tumango si Rico ng marahan. Kitang-kita niyang pag-aalala nito sa mga mata. Para bang concern na concern ito sa kanyang kalagayan. Ako na lang ang magbabantay sa'yo at sa akin na lang ang sweldo mo. Biro pa ni Rico. Napangiti na lamang si Myla dahil sa biro nito. Kahit kailan ka talaga. Giit niyang nakangiti. Ayan, ngumiti ka sa wakas. Ang pangit mo palang nakabusangot. Pangaasar nito. Muli na naman niya itong kinunutan ng noo. Kapag talaga ako napuno sa'yo, hahampasin ko yung mukha mo. Inis niyang sabi. Joke lang. Ang bilis mo namang mainis. May dalaw ka siguro. Biro pa ni Rico. Napatayo na siya at nilapitan nito. Kinurot ni Myla ang braso nito. Aray naman! Natatawa nitong sabi. Bumalik na siya sa kaniyang kinaupuan kanina. Kainis ka. Pero nakangiti siyang sinabi yon. Hindi na siya ininis ni Rico. Ipinikit na lamang niya ang kaniyang mga mata kahit parang malagkit na nakatingin si Rico sa kanya. At hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising lang siya nang tinawag na siya ni Rico na 1 oras na palang lumipas. May kailangan ka? Tanong ni Myla. Tumango muna si Rico. Iihi ako. Sambit nito. Dahil sa sinabi ni Rico ay natigilan siya. Doon na siya nakaramdam ng hiya. Napatanong na lamang siya sa sarili kung bakit hindi na lang kasi lalaki ang kinuha nitong private nurse. Eh di umihi ka. Mahirap ba yung gawin? Giit niyang tanong dito. Natawa si Rico. Nakakaloko ang ngiti nito. Mahirap nga. Hindi ko kasi maigalaw ang isa kong kamay na mas dominant. Kaya ikaw ang mag-alalay sa akin. Napasinghap si Myla kasi ibang-iba ang kanyang iniisip. Napadasal na lamang siya. Bakit ba kasi nagpabugbog ka? Inis niyang sambit. Tinawanan lamang siya ni Rico na siyang ikinainis lamang niya. Wala siyang magawa kundi ang lumapit dito. Sige na, naiihi na talaga ako. Pagmamadali ni Rico. Nahihiya talaga si Myla. Sanay naman siya sa ganito kasi nga matatanda minsan ang kumukuha sa kanya bilang isang private nurse. Pero itong kay Rico, ibang-iba ito. Tara na nga! Napipilitan lamang si Myla. Nang matuntunan nila ang banyo na nasa loob lang ng room, unti-unti nang tinaas ni Myla ang patient's wardrobe. Pumikit siya ng matang hinila ang pantalon nito. May papikit-pikit ka pang nalalalaman. Gustuin mo na lang kasing makita. Biro ni Rico. Gusto mong itulak kita rito at mauntog ang ulo mo? Inis niyang tanong dito. Medyo maldita ka talaga no? Itaas mo pa ang wardrobe. Pakibaba na rin ang brief ko. Utos pa ni Rico. Nagpipigil lamang si Myla. Ayaw niya talagang gawin ito kahit pa sanay siya sa mga matatandang pasyente. Kailangan pa bang akong gumawa niyan? Pwedeng ikaw na lang? Giit ni Myla habang kinakabahan. Tinawanan siya ni Rico. Hindi ko nga magagawa yan kasi hindi ko
Maigalaw ang isang kamay ko. At saka may hawak ng dextrose ang isa kong kamay. Wala kang ibang magagawa. Paliwanag pa nitong nakangiti. Alam ni Myla na ginusto talaga ni Rico ang ganito. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung anong motibo ni Rico o iniinis lang siya nito. Buwisit ka naman oh. Wala na talaga siyang nagawa. Kagat niya ang kanyang labi at unti-unti niyang binaba ang brief ni Rico. Nag-iingat siyang masagi niyang ano nito. Nang maibaba niya yun, ay doon na siya napabitiw dito. Bilisan mo namang umihi. Utos niya dito na para bang siya pa itong amo. Tinawanan lang ulit siya ni Rico at nang matapos ito ay tsaka lang siya muling kinabahan. Baka kasi masagi niya ang ano ng pasyente niya. Itaas mo na. Utos ni Rico. Ibang-iba yon sa kanyang isip. Nagdalawang isip siya. Noon lang din niya naalala na nakahawak pala sa isang dextrose sa Rico. Hindi niya yun naisip kanina kaya't napangiti siya. Teka lang, akin na nga yung dextrose na hinahawakan mo at ikaw itong mag-ayos dyan sa brief mo. Singhal niya dito. Para namang bata si Rico na may pagkapilyong nadismaya. Tama nga ang kanyang hinala. Nananadya ang gago na ito. Hindi ko kaya. Alam mo naman na hindi dominant ang kaliwa ko. Pagreklamo nito, tinarayan niya si Rico. Tinaasan niya ito ng kilay. Bahala ka dyan. Nadismaya na talaga si Rico. Ito na mismo ang nagtaas sa brief nito. At nang matapos na ito, ay bumalik na sila sa kama. Nag-enjoy ka no? Natataw nitong tanong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Myla. Mabilis din niyang kinuha ang alkohol at pinahid ito sa kanyang kamay. Super yak! Tumawa ng malakas si Rico. Ginusto mo naman. Pangiinis pa nito. Tinapunan niya ito ng mataray ng muka. Sa tingin din ni Myla ay namumula na ang kanyang muka sa hiya. Tumahimik ka dyan kung ayaw mong mapatay kita. Hindi na nga siya inasar ni Rico. Sa minutong yon, inihanda na lamang niya ang mga gamot nito. Mamaya rin kasi ay magra-round na ang doktor. Isang linggo ang matuloy na lumipas, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Myla sa mga nangyayari sa ospital. Naintriga siya bigla kay Rico. Be, tama ba tong ginagawa ko? Mukha kasing hindi si Rico ang tunay na Rico. Kumunot naman ang noo ni Sassy na hindi siya maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga na muna siya. Sa tingin ko kasi ay niloloko lang ako ni Rico. Hindi mo ba napansin yun nung nasa ospital pa siya? Natigil naman si Sassy na parang nag-iisip. Marami kasing naiisip si Myla. Hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang mga yon. Tulad ng nakakaya ni Rico na walang bumibisita at kaya din itong magpa-private room at nurse. Kaya nitong bayaran ang 50,000 na excess sa ospital. Baka in love ka lang sa kanya kaya nagkakaganyan ka? Biro ni Sassy. Nag-cross naman siya ng kaniyang braso. Huwag mo na nga akong biruin. Feeling ko, mayaman si Rico. Pero anong motibo naman niya kung nagtataho siya? Kung ano-ano na lang iniisip mo dyan, matulog kang at pagod lang yan. Kinunututan lang siya ng noo ni Sassy na para bang hindi ito naniniwala talaga sa kanya. Hanggang sa dumating ang hapon ay nagulat siya nang sinundo siya ni Rico. Talagang nagtaka na talaga siya. Iniisip naman niyang tanongin nito sa totoo nitong identity. Hoy, anong ginagawa mo dito? Taka niyang tanong. Ngumiti si Rico. Sinundo ko ang ospital. Ikaw ba? Anong ginagawa mo rito? Biro ni Rico. Dahil sa pagbibiro nito, ay agad niya itong hinampas sa braso. Yung totoo nga, buwisit ka naman oh. Ano bang ginagawa mo dito? Giit pa niya. Kitang-kita ni Myla ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Rico. Sinusundo kita. Malambing ang boses nitong sabi. Bakit? Si kamatayin ka ba? Biro ni Myla. Dahil din sa kanyang sinabi, ay nakangiti si Rico. Aba, ang galing mo nang magbiro ngayon ah. San mo yun natutuhan ha? Natatawa nitong sabi. Pakialam mo. Inis niyang sabi. May pakialam ako kasi sinusundo kita. Tara na. Aya ni Rico na hihilahin na sana siya. Wait lang, bakit nga? Anong motibo mo? Napahinto naman si Myla.
Isa sa iniisip niya nitong mga nakarang araw ay ang mga pagsusundo ni Rico sa kanya. Palaisipan sa kanya yon. Ayaw naman kasi niyang mag-assume na gusto siya nito. Wala lang. Happy to serve you. Ganun. Kasi tinulungan mo ako nung nasa ospital pa ako. Paliwanag nito. Tila nadismaya naman si Myla. Akala niya kung ano na. Isang utang na loob nga lang naman. Kaya medyo nainis siya. At dahil sa kanyang naramdaman, ay humakbang na siya. Iniwan niya si Rico. Huwag kang sumunod sa akin kung ayaw mong bugbugin kita. Pagbabanta niya. Kaya mong gawin yun? Mapangasar ang boses nito. Tumigil si Myla. May naisip siya. Peke siyang ngumiti kay Rico na nakangiti rin sa kanya. Mabilis niyang hinubad ang kanyang sapatos at hinagisan niya si Rico. Sa pool ng kanyang sapatos ang mukha nito kahit natawa siya ng sobra. Yan ang bagay sa'yo. Singhal ni Myla. Pero tinawanan lamang siya ni Rico kahit nasa pool ito sa mukha. Ang maldita mo naman. Reklamo nito. Hindi na niya pinansin si Rico. Pero tumabi ito sa kanya kaya hinayaan niya ito kahit kinakabahan siya. Kakaiba talaga ang kanyang pakiramdam. Busy ka ba ngayon sa apartment? Tanong ni Rico at ilang minuto na ang lumipas. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ito. At bakit naman? Taka niyang tanong. So hindi ka busy? Magsasalita pa sana si Myla ay hinila na siya nito. Wala na siyang nagawa pa kasi napadpad sila sa isang kalye na punong-puno ng nagtitinda ng mga isaw at kwek-kwek. Kumakain ka ba ng ganito? Tanong ni Rico na parang nag-aalinlangan pa ito. Pero napatanong si Myla sa sarili kung isa ba itong date. Pinagdarasal din niyang sana, totoo na lamang na isang date ito. Siyempre, sino ba naman ako para mag-inarte? Hinila pa siya nito sa isang stall na may maraming isaw. Kung ganun, marami tayong makakain ngayon. Natutuwa nitong imporma sa kanya. Sa puntong yon, walang ibang hiniling si Myla na sana hindi na lamang matapos ang araw para magsaya pa silang dalawa ni Rico. Kahit naman kasi may pagkamakulit at pilyo si Rico, maganda itong kasama. Madami itong kwento sa kanya. Busog na yata ako, sabi ni Myla kay Rico nang matapos na silang kumain sa isawan. Natawa si Rico at may sinabi pa ito. Ang takaw mo pala no? Kumunot ang noo niya rito. Problema mo, sobrang sarap kayo ng isaw at kwek-kwek. Joke lang naman kasi. Bawi nito. Naglakad-lakad na muna sila sa daan. Panay din ang tingin ng mga babae kay Rico kapag nadadaan nila ang mga kalye. Kaya't nagbadali siyang lumakad para magmadali rin si Rico. Ayaw niyang may kaagaw siya sa taong mahal niya. Bilisan mo ngang maglakad. Sita ni Myla. Kanina pa kita napapansin na. Bakit ba nagmamadali ka? Nilingon niya ito at nagtaasan na naman ang kaniyang mga kilay. Wala lang. Nagsiselos ka ba sa mga babaeng gwapong-gwapo sa akin? Naasar na talaga si Myla. Walang pasabi ay mabilis siyang lumakad. Wala siyang pakialam kung klarong-klaro ang kaniyang pagsiselos. Totoo naman kasi. Pero pinigilan siya ni Rico. Huwag mo nga akong hawakan. Nagsiselos ka nga, pero huwag ka nga magselos. Ikaw lang naman kasi ang babaeng mas gugustuhin ko pa. Walang-wala sa yung mga babaeng yun. Malambing ang boses ni Rico, kaya't napakagatlabi si Myla. Nagpipigil si Myla ng kaniyang kilig. Pero hanggang doon lang naman yun. Hanggang kilig lang talaga siya. Wala naman kasing real score sa kanilang dalawa. Napatanong nga siya kung bakit pa na yung sulpot ni Rico. Dilulu. Iniwan na naman na ito. Hindi pa man siya makalayo ay agad siya nitong hinawakan sa braso. Mabilis siyang pinaharap at nanlaki ang kaniyang mga mata nang biglang hinalikan siya ni Rico. Sa minutong yon, para bang ang langit at lupa ay nag-iisa. Shit, bakit niya ako hinahalikan? Pero gusto ko to. Kinikilig niyang sabi sa sarili. Hanggang sa kumawala sa halikan si Rico. Nakangiti ito. Sorry, hindi ko lang napigilan ng sarili ko. Ayaw ko kasing may nagsiselos. Sabi nito. Walang lumabas na salita sa bibig ni Myla. Gusto niyang magreklamo pero hindi niya kayang gawin. Kasi ba naman, nagustuhan niya ang halik ni Rico.
Galit ka ba sa akin? Nauutal na tanong ni Rico. Medyo lumayo pa ito sa kanya na natatakot mahampas. Nang makabalik siya sa kanyang wisyo, ay tsaka lang bumuka ang kanyang bibig. Bakit mo ba ako hinalikan? Nauutal niyang tanong. Hindi niya sinagot ang tanong ni Rico. Pero kitang-kita niya ang kagustuhan sa mga mata nitong hinalikan siya. Kasi gusto ko lang. Napatitig lamang siya kay Rico. Pero sa minutong yon, ang kilig na nararamdaman niya ay mabilis na naglaho. Napalitan yon ng pagkainis. Mabilis siyang umalis. Malalaki ang kanyang mga hakbang hanggang sa nakaabot na siya sa apartment. Hinalikan niya ako kasi gusto lang niya? Anong klaseng rason yun? Kahit anong pigil niya sa inis, talagang naiinis siya. Uminom na lamang muna siya ng tubig. Kapag kwan, ay lumapit sa kanya si Binsoy. Binuhat niya ito. Hays, mukhang wala ng pag-asa na magkaama ka, Binsoy. Hindi niya namalayan ang kanyang luha na tumulo. Isa kasi sa pangarap niya ang magkaroon ng ama si Binsoy. Pero mas nangibabaw ang hapdi sa kanyang puso. Nasasaktan siya sa ginawa ni Rico. Kinabukasan ay off-duty niya. Sabado at Linggo ang kanyang day off. Naglilinis na lamang siya sa kanyang apartment. Pero nabulabog siya nang may kumatok. Wala naman akong bisita ngayon ah. Giit ni Myla sa sarili. Nang mabuksan na niya ang pintuan, ay si Rico ang bumungad sa kanya. Ayos na ayos ito. Gwapong-gwapo ito sa suot na long sleeve. Hi. Nag-hi pa lang ito ay mabilis niyang sinaraduhan ang pinto. Umalis ka na dito. Ayoko makitang pagmumukha mo. Kahit gwapo ako ngayon? Pangaasar nito. Napasinghap na lamang si Myla. Kahit kailan talaga ay hindi ito nauubusan ng kakulitan. Walang nagsasabing gwapo ka kaya umalis ka na. Sigaw pa niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito na parang ang laki ng kasalanan. Harapin mo naman ako. Gusto ko mag-sorry sa nagawa ko kahapon. Paliwanag nito. Binuksan niya ang pintuan. Kunot ang kanyang noo. Wala ka bang ibang bibisitin? Kasi naglilinis ako. At saka hindi ako galit sa'yo, kaya umalis ka na. Sita ni Myla. Pero ipinakita ni Rico ang isang pumpo ng bulaklak at nilahad ito sa kanyang harapan. Sobra siyang nagandahan. Peace offering ko. Sana mapatawad mo ko. Paghingi nito ng kapatawaran, kinuha ni Myla ang bulaklak kasi sobra niyang nagustuhan. Pinapatawad na kita. Sige na, umalis ka na. Hindi ito umalis. Nakangiti na si Rico. Iimbitahan sana kita. May sasabihin din ako sa'yo. Imporma nito. Pinakatitigan niya si Rico na parang isang sospek. Seryoso ang mukha nito. Saan mo naman ako dadalhin? Tanong niyang nakatingin pa rin sa mga mata nito. Hindi lumihis si Rico sa titigan nilang dalawa. Magugustuhan mo doon. Tanging sagot ni Rico sa kanya. Nang makapag-ayos na sila, ay dinala siya nito sa isang lugar na nakikita ang lahat na sakop ng lungsod. Talagang nagustuhan ni Myla ang ginawa ni Rico. Nagkaroon pa sila ng kwentuhan. It was really felt surreal. Isang buwan ang mabilis na lumipas ay lumalim ang samahan nilang dalawa. Ang kanilang ugnayan ay talagang naging mas nakakakilig. Ang effort na Rico sa kanya. Pero wala pa ring label ang kanilang relasyon. Isang bagay na ikinakatakot ni Myla. Isang linggo ka nang parating nakatulala ah. May sakit ka na ba? Tanong ni Sassy kay Myla nang makita siya nitong nakatulala sa upuan. Nilingon niya ito habang lukot ang muka. Kasi isang buwan na kaming may something ni Rico. Ganun pa man, wala pa ring real score sa amin. Natatakot ako na baka isang araw iwan niya ako. Alam mo naman na sobra ko siyang mahal. Malungkot niyang paliwanag. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sassy. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya nito. Kahit naman kasi medyo maldita si Myla, marupok din kasi ang kaniyang puso. Ang luha niya ay mabilis na tumulo. Ikaw na lang kaya mag-confess sa kanya. Hindi mo naman yun nagawa eh. Napaisip din ako.
Baka naghihintay lang kayo sa isa't isa kung sino ang mag-first move na mag-confess. Nilingon niya ito nang matapos niyang punasan ng mga luha. Hindi ba dapat lalaki yung unang mag-confess? Tanong niyang parang inosente. Marahang ngumiti si Sassy. Sa panahon ngayon, hindi na mahalaga kung sinong una o dapat. Kung mahal mo ang isang tao at kung handa ka na, doon mo lang sasabihin na mahal mo siya. Ikaw ba handa na? Hindi agad siya nakasagot. Ngunit napaisip siyang iba talaga ang isang tao kapag may karanasan na sa pag-ibig. Salamat be sa advice ha. Sobrang galing mo naman mag-advise. Mag-love guru ka na nga lang kaya. Natatawa niyang sabi ng makabawi na. Bahagya siyang kinurot ni Sassy sa pisngi. Go na. Grab the opportunity. Baka darating ang araw na pagsisihan mo to. Dagdag pa ni Sassy. Tumatak sa utak ni Myla ang lahat ng sinabi ni Sassy sa kanya. Kaya nang sumapit na ang hapon, ay maaga siyang umuwi. Namimiss niya ang paglalako ni Rico ng taho. Tumigil na kasi ito kasi may ibang business daw na hindi na ito mismo ang maglalako. Hindi naman ito talaga sinabi ang totoo, pero hindi na niya ito pinilit pa. Kailangan ko ba talagang mag-confess sa kanya? Paano na lang kung kaibigan lang talagang tingin niya sa akin? Paano kung hanggang sa ganoong relasyon lang ng walang label? Giit ni Myla sa sarili habang nasa kanyang tabi si Binsoy. Nasa kama na siya ngayon, pero nabulabog siya nang may kumatok sa kanyang pintuan. Alam niyang si Rico yon kaya't mabilis siyang tumungo sa pintuan. Teka lang! Sigaw niya. May sasabihin ako sa'yo. Agad na sambit ni Rico kahit hindi pa niya nabubuksan ang pintuan. Simula noong may something silang dalawa, nag-iba na rin ang tawag ni Rico sa kanya. She likes it. Wala naman kasi siyang takas dahil pinipilit ni Rico yon. Ano na naman bang walang kabuluhan niyang sasabihin mo sa akin? Alam niya kasing parati siya nitong binubwisit. Pero bago yun, hawak mo na ba si Binsoy? Ayokong malapa ng aso mo. Paalala nito. Napatawa ng malakas si Myla. Kahit isang buwan ang pabalik-balik sa Rico sa kanyang apartment, hindi pa rin sila bati ni Binsoy. Hindi niya nga alam kung bakit. Huwag kang mag-alala. Natatawa niyang sagot. Binuksan niya ang pintuan. Nang makita niya si Rico, ay talagang natigilan siya dahil nakatuksido na ito. Pero in fairness, ang gwapo niyang tingnan. Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Ang fresh niyang tingnan. Sabi ni Myla sa kanyang isip. Okay lang ba ang outfit ko? Tanong agad ni Rico. Pinasadahan pa niya ito ng isang beses. May naisip siyang kalokohan. Anong klaseng pag-aayos yan? Saan ka naman magdidisco? Para kang tito na galing Dubai, circa 1990. Natatawa niyang sabi. Nagpout naman si Rico na parang bata, pero ang cute ng reaksyon nito. Totoo ba? 2 oras pa naman ako nag-ayos nito. Nadidismaya nitong sambit. Hindi na wala ang ngiti ni Myla. Siya na naman itong nang-iinis kay Rico. Mukhang kulang pa ng 3 oras. Sabi pa niyang natatawa. Tinalikuran siya ni Rico. Nanlaki agad ang kanyang mga mata, kaya bago pa man ito maakaalis ng tuluyan, ay agad niyang hinawakan ng mahigpitang braso nito. Huwag mo nga akong hawakan. Ginaya ni Rico ang kanyang parating sinasabi noon, kaya't natawa talaga siya ulit. Muntik pa niyang mabitawan si Binsoy. Joke lang naman kasi. Oo na, ang gwapo mo dyan. Para ka ng si Tom Cruise. Komplimentado niya pa. Lumapad naman ang ngiti ni Rico. Yan ang dapat sinasabi mo, hindi yung binabaliwala mong effort ko na para sa'yo. Yan ka na naman sa mga banat mong wala namang label. Saad ni Myla sa kanyang sarili. Nais niyang isatinig yon. Teka nga, bakit ganyan ang outfit mo ngayon? Anong event? At saka anong sasabihin mo sa akin? Sunod-sunod niyang tanong. Agad na napakamot si Rico sa batok. Ay, nakalimutan kong sabihin. Itatanong ko lang na, free ka ba ngayon? Tumango naman agad siya bilang sagot. Kung ganun, magbihis ka na. Mag-dress ka kasi may pupuntahan tayong 2. Pero hindi niya ito sinunod. Naalala na naman kasi niya ang nangyari nung huling linggo.
Dinala siya nito sa isang restaurant na may party at ang loko, hindi ito imbitado. Nasita lamang sila nang mapansin ng celebrant ang kanilang presensya. Panay pa ang kanilang tawa sa labas ng restaurant pero nahihiya siya sa pinaggagawa. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Ayaw mo ba? Para naman itong nalungkot. Ngumiwi si Myla. Baka dadalhin mo na naman ako sa isang event na hindi ka imbitado. Giit ni Myla. Tinawanan siya ni Rico. Hindi nga. Seryoso na ako ngayon. Magbihis ka na. Dapat sobrang ganda rin. Imporma nitong parang namimilit. Tinalikuran na lamang niya si Rico. Pakisara na lamang ng pintuan. Dinala ni Myla si Binsoy sa kaniyang kwarto. Nagbihis na rin siya. Nilagay na muna niya si Binsoy sa malaking dog cage at nilagyan ito ng maraming dog food bago siya lumabas. At nang makalabas na siya sa kwarto ay nanlaki ang mga mata ni Rico nang makita siya. Mukha ka ng tao. Pangaasar nito. Hindi na siya umangal pa. Kinilig din naman kasi siya. Hanggang sa paglabas ng kanyang apartment ay nagulat siya sa kotseng sobrang ganda. Ngayon ko lang to nakita. Sa'yo ba to? Taka niyang tanong. Ngumisi si Rico na parang may tinatago. Hiniram ko yun sa tito ko na galing Saudi. Hiniram ko lang yan para may pagmayabang sa'yo. Mabilis niyang pabirong sinampal ang braso nito. Sira! Pinagbuksan na siya ni Rico ng pintuan ng kotse. At nang bumiyahe na sila, ay napaisip na naman si Myla kung nagsasabi ng totoo si Rico ngayon. Ilang araw na rin kasi siyang nagtataka tungkol sa tunay na pagkatao ni Rico. It could not be like this anymore. Dapat na may gagawin si Myla. Bigla ka na lang, natulala dyan. Baka kung ano nang iniisip mo. Sita ni Rico. Pasimpleng ngumiti si Myla. Kahit naman kasi pinag-iisipan niya si Rico na ng ganon, mas lumalamang pa rin ang kaniyang pagmamahal dito. Kaya nagdadalawang isip siyang paniwalaan ang mga paratang dito. Wala, na-amaze lang ako sa mga nakikita ko. Pagsisinungaling ni Myla. Ilang minuto ang lumipas ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Nanlaki pa ang mga mata ni Myla nang makita ang malaking signboard ng mismong high-end na restaurant. Nandito na tayo. Tiyak akong magsasaya tayo dito. Masayang sabi ni Rico. Lumingon ito sa kanya. Hinawakan ito ang kaniyang kamay. Maraming beses nang nahawakan ni Rico ang kaniyang kamay, pero ngayon kakaiba ang kaniyang naramdaman. Tila mas lalong naging panatag siyang mahalin pa, lalo si Rico. Ang ganda dito. 2 beses lang ako nakapunta dito. Manghang sabi ni Myla. Hanggang sa hinila na siya ni Rico, papasok ng restaurant. Panay ang kanyang tingin sa paligid. Talagang namangha si Myla. Sa kanyang pagkakaalam, mga mayayamang tao lang ang nakakapunta agad sa ganitong klaseng restaurant. Ngayon lang talaga ako nakapasok dito. Sabi ni Rico. Nanlaki ang mga mata niya, pero nahahalata niyang parang hindi naman yata nagsasabi ng totoo si Rico. Imposible yun. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sure akong maraming beses ka nang nakapunta dito. Sagot naman niya. Nang malapit na sila sa isang pabilog na lamesa, ay pinaupo na muna siya nito bago ito umupo sa kanila. Oo na, 3 beses ko na dito. Pero yung una, naki-birthday lang ako kahit hindi ko naman kilala. Yung pangalawa naman, nagutom lang ako, kaya ako pumasok. Natatawa nitong sabi. Nagpipigil lamang si Myla ng kanyang malakas na tawa. Malay ba niya, sa tuwing nagjo-joke si Rico, tumatawa talaga siya, kahit minsan ay sobrang corny. Pero, ano ang sasabihin mo sa akin? Tanong niya agad nang maalala ang sinabi nito kanina. Tumitig sa kanya si Rico. Ngumiti ito kay Myla na parang in love na in love. Kakain na muna tayo. Tanging sagot nito. Ilang sandali ang lumipas ay may lumapit sa kanilang waiter. Nag-order na agad si Rico. Habang hinihintay nila ang order ay panay ang ngiti ni Rico. Sabihin mo lang kaya ngayon habang naghihintay tayo. Giit ni Myla. Sige na nga. Umayos ng upo si Rico. Si Myla naman ay sobrang naintriga na kung ano ang sasabihin nito. Kasi ba naman, umabot pa talaga na kailangan niyang mag-high-end na restaurant. At sa minutong yon,
Patuloy na iniisip ni Myla na hindi isang tunay na taho vendor si Rico. She could feel it. Nagtataka na kasi ako. Baka isang malaking sikretong sasabihin mo sa akin kasi kailangan pa talagang ganitong engranding restaurant ang pupuntahan natin. Pagdadahilan naman niya. Ngumiti si Rico, tumikim ito at titig na titig sa kanya. Siya naman ay kinakabahan na rin. Marami akong gustong sabihin sa'yo, May. Sobrang dami. Noon ko pa sana sasabihin ang bagay na yun pero hindi ko kayang gawin. Seryoso nitong sabi. Sa puntong yon, kakaibang Rico ang kanyang nasaksihan. Hindi ito ang Rico na kwela at parating may joke, kaya hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Pero sana, hindi ka magalit sa akin. Kumunot ang noo ni Myla. Mas lalo tuloy siyang kinabahan sa sinasabi nito. Kung ganon, sabihin mo sa akin ang lahat. Huwag mo nang patagalin pa. Wika naman niyang tinititigan pa rin ito. Tumango-tango si Rico. Seryoso ang kanilang mga muka. Hindi ito ang parating nakasanayan nila na parating may joke sa pinag-uusapan. Bumuntong hininga rin si Rico. Ang dami kong hindi sinasabi sa'yo tungkol sa tunay kong pagkatao. Imporma ni Rico na hindi lumihis ang tingin. Nagulat si Myla. Talagang natuod siya sa kanyang kinaupuan. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Huwag mong sabihin na tama ang iniisip ko. Tanong niya sa kanyang sarili. And I want to say sorry. Pag-i-English ni Rico na siyang dahilan para mamangha siya. Ngunit nang ibabaw ang pagkalito ni Myla. She needed to hear everything. Sabihin mo na lang sa akin ang lahat. Banggit niya. Tumango-tango si Rico at bahagyang ngumiti ulit. Galit ka ba sa akin? Tanong nito. Wala ka pang sinasabi na ikakagalit ko ngayon. May diin niyang sagot. Natense bigla si Myla. Ayaw niya kasi ng ganitong usapan. Pero kakaibang tingin ni Rico. Hindi niya mawari ito. Kasi, I'm not really a taho vendor. Revelasyon ni Rico. Napatitig na lamang siya kay Rico. Noong nasa ospital sila ay naramdaman na niya ang bagay na yon. Naghihinala na talaga siya. Kasi naman, hindi siya makapaniwala na ang isang Rico ay kayang magpa-private room at private nurse. Kahit pilit niyang hindi paniwalaan ang bagay na yon, talagang may mali. Ano? Naputo lang sasabihin niya sana dahil dumating ang waiter. Any moment po, sir and ma'am, ay i-deliver na namin ang inyong order. Imporma nito. Tumingin si Rico sa waiter at ngumiti dito na parang wala lang ang sinabi nito. Habang si Myla ay nakatitig sa mukha nito at hindi makapaniwala sa revelasyon. Nang makalis na ang waiter, doon lang siya nakapagsalita. Pero bakit ka nagpapanggap bilang taho vendor? Anong motibo mo? Nauutal na tanong ni Myla. Hindi nawala ang ngiti ni Rico. Because of you. Ako rin kasing may-ari ng apartment na inuupahan mo. Nung nakita kita, talagang nabighani ako sa'yo. Pero iniisip ko noon na baka wala akong pag-asa sa'yo. Kasi medyo may pagkamaldita ka. Nagpa-advise naman ako sa mga kaibigan ko. At yun din ang simula ng pagiging taho vendor ko. Alam ni Mary ang lahat ng ito. Mahabang paliwanag ni Rico kay Myla. Naipikit ni Myla ang mga mata. Naramdaman din niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit sa minutong yon, hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o matuwa kay Rico. Nalilito si Myla sa kanyang nararamdaman. I'm speechless. Tanging nasagot niya, ilang sandali ang lumipas. Naudlot sila nang bumalik na naman ang waiter. Dala nito ang kanilang mga order. At nang makalis na ang waiter, ay tsaka lang muling tumingin si Rico sa kanya. Let's eat already. Mamay na lang tayo ulit mag-usap. Hindi makapaniwalang tumango si Myla. Tahimik siyang kumakain. Isang bagay na hindi siya sanay kasi kapag kumakain sila ni Rico sa isang karinderya ay parati silang nagtatapunan ng biro. Pero ngayon, sobra siyang na-intense. Ayaw pa nga niyang tingnan si Rico. Let's continue? Tanong ni Rico nang matapos na silang kumain. Sa puntong yon, tiyak si Myla na kakaiba na ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya natutuwa sa kanyang nalalaman.
Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Rico. Sadyang hindi ka panipaniwala ang lahat. Manghang sabi niya. Sumimsi muna si Rico ng wine at saka ito tumingin sa kanya para magsalita ulit. I'm sorry. Kung galit ka sa akin kasi parang niloloko kita. Tatanggapin ko ang galit mo. Paliwanag pa nito. Lumunok ng laway si Myla pero agad din siyang kumuha ng wine at lumagok. Mahal kita, May. Sobra kitang mahal. Sa'yo lang ako nagkaganito. Simula nung nakita kita sa apartment. Talagang desidido akong gawin ng plano. Yet, hindi mo ako nakita kasi minsan lang din akong bumisita sa apartment. Paliwanag pa nito. Muli na namang lumagok ng wine si Myla. Sa minutong yon, nagtatalo sa kanyang isipan ng dapat na paniwalaan. Ang puso ba niya o ang kanyang isip? Kasi kung puso niya, naiinis at galit siya kay Rico. At kung ang isip naman niya, gusto niyang palampasin na lamang ang lahat. Mahal mo ba talaga ako, Rico? Gusto niyang manigurado. Sa revelasyon pa lamang nito, talagang abot langit ang kanyang pagdadalawang isip. Kinakabahan si Myla sa maaaring maging reaksyon na matapos ang lahat ng ito. Sobra, May. Alam ko na napapansin mo yun. Yung mga hatid at sundo ko. Yung biglang pagsulpot ko sa trabaho mo. At maging pagpapabugbog ko sa mga taong kalye ay parte ng plano ko. Gusto ko na sa akin lang ang atensyon mo. Paliwanag nitong punong-puno ng pagmamahal. Kahit madami nang nainom si Myla, nauuhaw pa rin siya. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natakot ako. Kasi baka hindi mo ako kayang mahalin. And now, ngayon ko lang naramdaman na mahal mo rin ako. Ngayon ko lang naramdaman na sa iilang araw, linggo at buwan nating magkasama ay tiyak akong mahal mo ko. Malakas na kumabog ang puso ni Myla. Gusto niyang alisin ang kanyang titig kay Rico pero hindi niya magawa yon. Mahal din kita, Rico. Masaya ako na lagi kitang nakikita. Masaya ako na parati kang nagbibiro at parati kang sumusulpot sa trabaho ko. Pero ngayon, hindi ko alam. Naiinis ako at nagagalit ako sa'yo. Paliwanag niya. Nahihiya pa siyang umamin. Tatanggapin kong galit to pagkainis mo sa akin, May. Kasi alam ko na sa haba ng panahon, para lang ako nagbibiro sa'yo. Pero mahal talaga kita. I know you can sense it. Lumagok na muna siya ng tubig. Natatakot lang ako ngayon na baka nagbibiro ka lang. Diretso niyang sabi. Hindi ako nagbibiro. Totoo itong nararamdaman ko. Walang halong biro. Mahal na mahal kita, May. I can prove you that even more. Nasa isip ni Myla na may patutunguhan din pala ang pagiging assuming niya noon. Ang pagiging dilulo niya sa crush niyang si Rico. Mahal siya nito. May iba pa ba siyang dapat na itanong? Dapat pa ba siyang malito sa kanyang nararamdaman? I don't know what's happened next. Simpleng sagot niya. Let me prove my love for you. I can do that. Sawa na rin ako na sa mga araw na magkasama tayo ay para lang tayong nagtataguan ng feelings. This time, I wanna make it right. Between us. Hindi lang dapat na nararamdaman nating may something tayo. Hindi lang walang label. I want you to trust me. Would you? Hindi na napigilan ni Myla ang kanyang ngiti. Sa mga sinasabi ni Rico, unti-unting natunaw ang kanyang pagkalito, ines at galit. Gusto niyang sumugal. Alam niyang hindi lang sa may something ang lahat. He will ensure that he can prove it. Will you? Baka saktan mo lang ako. Nakangiti na si Myla ng malaki habang sinabi yon. Uminom si Rico ng wine. Kitang-kita niya ang ngiting sumilip sa labi nito. I will. 3 araw nang lumipas simula nung nangyari ang mga confession nila sa isa't isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Myla. Tama nga ang kanyang hinala na nagpapanggap lang si Rico. Hindi naman siya sobrang nagalit. Mas kinilig pa nga siya dahil para pala yun sa kanya. Hoy, tulala ka na naman dyan. Sita ni Sassy sa kanya nang makita siya nito. Agad siyang tumingin dito. Hindi niya napigilan ang ngiti. May iniisip lang, ano ka ba? Sita naman ni Myla. Tumabito sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Malambing naman kasi itong kaibigan.
2 araw nang hindi nagpaparamdam sa'yo si Rico ah. Sambit ni Sassy na parang naawa. Tumawa siya ng peke. Siyempre may trabaho yon. Alam mo naman na mayaman na businessman yon. Hindi agad nakapagsalita si Myla. Kahit anong pigil niya kasi sa kanyang nararamdaman, nag-aalala rin siya na baka nga'y ginost lang siya ni Rico. Hindi naman kasi ganun ang pagkakilala ko kay Rico. Araw-araw ko na't pinupuntahan dito eh. Simula kasi noong araw na nag-confess sila sa isa't isa, naramdaman na lamang ni Myla kinabukasan na parang may kakaiba. At ito nga, 2 araw nang hindi nagparamdam si Rico. Wala itong sinasabi na rason, hindi man lang nag-contact kay Myla. Busy lang yon. Saad pa niyang pilit na pinaniniwalaan ang magandang bagay. Bumuntong hininga si Sassy na parang pilit lang din itong naniniwalang may gagawing maganda si Rico. Love mo ba si Rico, be? Biglang tanong ni Sassy. Nagulat siya dahil unang beses na nagtanong si Sassy tungkol sa bagay na yon. Hindi kasi kinu-question ito ang tungkol sa kanila ni Rico at ang kaniyang pagmamahal dito. Kaya napaisip si Myla. Para bang sobrang lalim ng hinugot niya. Mahal ko naman siya, be. Patay na patay nga ako sa lalaking yun eh. Kahit naman kasi hindi ko napapakita ng maayos. Mahal ko ng husto si Rico. Kaya ngayon, nag-aalala rin ako na baka iniiwasan niya ako kasi wala naman talaga siyang feelings para sa akin. Pagdadrama ni Myla. Matamis na ngumiti si Sassy. Kumalas ito sa yakap. I know hindi gagawa ng nakakasakit sa'yo si Rico. Baka nga busy lang siya at hindi niya nagawa ng paraan para mag-text sa'yo. May ganun kasi, katulad ng asawa ko. Paliwanag ni Sassy na siyang dahilan para kumalma siya. Mahal niya ako, be. Sambit ni Myla na may paninigurado. Ngunit lumipas pa ang 4 na araw ay sadyang hindi nagpapakita si Rico. Nalulungkot na talaga si Myla. Bawat araw na lumilipas, hindi na niya kayang paniwalaan na mahal siya nito. O baka nga talaga'y isang malaking biro lang ang lahat. Kaya sobrang tamlay niyang pumapasok sa trabaho. Be, pagod ka ba? Anong nangyari sa'yo? Pinapabayaan mo lang sarili mo. Naawang sambit ni Sassy nang umupo na siya sa kanyang upuan. Peke siyang umiti at siya'y napakagat na lamang ng labi kasi maiiyak na siya. Hindi na kaya ni Myla ang magpanggap pa na ayos lang sa kanya ang nangyayari ngayon. Be, mahal ba ako ni Rico? Tanong ni Myla na maiiyak na talaga. Ang tingin ni Sassy sa kanya ay walang kasiguraduhan. Malungkot din ito para kay Myla. 1 linggo na kasing walang paramdam si Rico. Panay ang text niya at missed calls pero hindi man lang ito sumasagot. Wala rin siyang magandang rason na kayang paniwalaan. Oh God, hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero malalampasan mo rin to, okay? Pagpapakalma ni Sassy. Yumakap naman ito sa kanya. Sa minutong yon, para siyang naubos. Umiyak siya ng umiyak. Naramdaman na lamang niyang hindi siya worth it, na para bang ang lahat ng pagmamahal niya kay Rico ay bigla na lamang nawala. O tama nga siya, nasanay lang siya sa presensya ni Rico. O baka naman ay hindi talaga kaya ni Rico na iparamdam sa kaniyang pagmamahal. Akala ko kasi ayos na. Ayokong masaktan. Ayokong damhin ang bagay na ito. Kaso lang mahal ko si Rico. Sa isip ni Myla, totoo nga na kapag sobrang saya mo, darating ang araw na babaliktad ang mundo. Kaya kang palungkutin ito nang hindi mo agad namamalayan. And that's what happened to her. Sana hindi na lang siya nagmahal ng katulad ni Rico. Para bang sa minutong yon, mali ang magmahal. Puntahan mo na lang kaya siya, be. Sasamahan kita. Let's confirm it. Suwestyon ni Sassy. Napailing-iling si Myla. Natatakot din kasi siya na pagdating niya sa harapan ni Rico, mas masaya pala ito sa ibang bagay. O word come, mas masaya ito sa ibang babae. Hindi siya makapaniwala na darating palang araw na ganito siya maaapektuhan. Akala niya, masaya lamang ang lahat. May kasunod palang kalungkutan. Ayos lang, be. Hindi na kailangan. Mag-focus na lang muna ako sa trabaho. Malungkot na sambit ni Myla. Pinakalma niya agad ang sarili. Nag-focus na lang talaga siya sa trabaho kahit panay ang pag-iisip niya kay Rico. Hanggang sa lumipas ang mga oras,
na hindi niya namamalayan. Nasa isang ward siya. Kakatapos lang niyang mag-check sa mga pasyente ay nakita niya si Sassy na nakangiti sa kanya. Lumabas agad siya sa ward. "Be, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko." Masaya nitong sabi. Pilit nang umiti si Mile ng matamis. "Anong sasabihin mo?" Parang patay niyang tanong kay Sassy. Nakangiti itong tumitig sa kanya. Nagniningning ang mga mata. "Naghihintay sa'yo si Rico sa labas." Dahil sa sinabi ni Sassy ay kinabahan siya. Sa minutong yon, hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. "Huwag mo nga akong biruin, be." Naiinis na sambit ni Myla. Pero mabilis siyang hinila ni Sassy. Nag-ingat siyang hindi mabitawan ang hawak na tray na may mga gamot. "Totoo nga, at feel ko may sasabihin din siya sa'yo. Magpapaliwanag ang lalaking yon. Sinuntok ko ba naman sa mukha kanina nang makita ko agad siya?" Natatawang sabi ni Sassy. Napakagat na lamang siya ng kanyang labi kasi baka lalabas ang malakas niyang tawa. Pero nang makita niya si Rico, galit ang namutawi sa kanyang puso. "Hi, Maya." Bungad ni Rico sa kanya. Dumistansya muna si Sassy sa kanilang dalawa. Sa minutong yon, gusto niyang ipakita agad ang kanyang naramdamang galit. "Anong kailangan mo? Bakit ka pa nagpapakita dito sa akin?" Sunod-sunod niyang tanong na pagalit. Narinig niyang pagbuntong hininga ni Rico. Mas lumapit ito sa kanya. Kaya naman ay nagbisi-bisihan siya sa paglalagay ng gamot sa tray. Kahit hindi naman niya nilalagay talaga. "I'm sorry, Maya. I'm sorry kung hindi ako nag-contact sa'yo ng isang linggo. I'm sorry kung bigla na lang akong hindi nagparamdam. I'm sorry kung nasaktan kita. I'm really sorry for what I've done to you." Pagsusumamo ni Rico. Hindi na napigilan ni Myla ang kaniyang mga luha. Mas lumapit pa sa kanya si Rico. Inilahad nito sa kanyang harapan ang palumpo ng bulaklak. Bakit ba kasi nawala ka bigla?" Gusto niyang maliwanagan. Kasi naman, deserve niyang malaman ang totoo. "May problema lang kami sa bahay. Ayokong madamay ka. Kaya hindi na muna ako nagparamdam sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. It's just, I have a family problem." Paliwanag nitong punong-puno ng pagkasinsero. Naintindihan niya si Rico. Kapag kwan, ay humalik sa kanya si Rico sa kanyang labi. At dahil lamang sa halik na yon, para bang naglaho na agad ang nararamdaman niyang pag-aalinlangan. Mapusok, matamis at nakakakiliti. Iyon ang halik ni Rico. "Mahal mo ba talaga ako?" Biglang tanong ni Myla nang magkahiwalay na sila ng labi. Yumakap sa kanya si Rico ng sobrang higpit. "Sobra kitang mahal, May. Yung mga araw ngang nasa bahay lang ako ay hindi ako mapalagay." Bulong nito. Magsasalita na sana si Myla ay biglang sumulpot si Sassy. "Puputulin ko muna ang drama at karupukan niyo kasi be, hinahanap ko na ng doktora. Baka ako pang sampalin nun." Biro ni Sassy. Nagtingi na naman silang dalawa ni Rico at nagtawanan. "Sorry po, nakalimutan ko lang na nasa ospital pa pala kami." Natatawang sabi ni Rico. Ngumiti si Sassy at tumingin ito sa kanya na nagtaasan ng kilay. Pero alam niya ang mga tingin nito. Kapag wala na si Rico, tiyak si Myla ang aasarin siya nito. "Duty calls." Sambit ni Myla kay Rico. Natatawa pa siya. "Hais, mag-retire ka na lang kaya at maging prinsesa ko." Birong suwestyon ni Rico. Agad naman niyang pinalo ang braso nito. "Be, ayan ka na naman." Giit ni Sassy. Natigilan siya. Napangisi. Kapag talaga nasa tabi niya si Rico, ay ito lang ang nasa isipan niya. "Sorry na, namiss ko lang ang lalaking to. Mamaya niyo na yun ituloy. Maglambingan kayo mamaya." Natatawang sita ni Sassy at hinila na siya ni Sassy patungo sa emergency room. Ngumiti na lang muna siya kay Rico. Masaya si Myla habang nag-a-assist siya kay Doktora Nitura. Sobrang saya niya kasi bumalik si Rico at sinabi nito ang totoong nangyari. "Saan na naman ako dadalhin?" Tanong na naman ni Myla. Nasa biyahe na sila ngayon. Wala siyang alam kung saan na naman siya nito dadalhin dahil kasi wala naman itong sinasabi sa kanya. Basta,
Mag-cellphone ka na lang dyan. Giit pa ni Rico. Isang buwan ang lumipas. Masaya silang magkasama ni Rico. At happy siya na silang dalawa na ni Rico. Hindi na niya pinatagal pa ang panliligaw nito. Sinagot na niya. Alam naman niyang mahal nila ang isa't isa. At saka ayaw ni Myla na baka magbago pa ang isip nito. Na-excite tuloy ako. Nakangiti niyang sambit. Sa loob ng isang buwan, talagang effort na effort si Rico sa kanya. Talagang pinapatunayan nito ang deserving na pagmamahal. Walang tapon si Rico at mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. And I have a surprise for you. Masayang sabi ni Rico. Nang marating na nila ang lugar na yon, ay nanlaki ang mga mata ni Myla. They are away from the city pero ito ang sikat na tourist spot ngayon. Nagustuhan mo ba? Tanong nito sa kanya. Oo, sa internet ko lang nakikita to pero ngayon naapakan ko na. Sobrang layo nito sa city natin ah. Noon ko pa to gustong puntahan pero kinakain ng trabaho ko ang oras ko. Paliwanag niya. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Myla. Hanggang ngayon, kinikilig pa rin siya. May, tingnan mo ang araw. Tanong ni Rico bigla sa kanya. Tumingala naman si Myla pero kumunot lamang ang kanyang noo dahil wala naman siyang nakitang araw kahit na maganda ang panahon. Pinagsasabi mo? Giit ni Myla pero tumatawa na si Rico. Nagtinginan sila. Tingnan mo ang araw na nasa harapan mo. Bulong nito sa kanya. At nang tingnan niya ang isang lalaki, hindi na niya napigilan ang kaniyang hagikik. Panay naman ang hampas niya sa braso ni Rico. Akala ko kung ano na. Nahihirapan niyang sambit dahil sa kalbo na nakita nilang dalawa. Sikat na sikat ang araw eh. Birit pa nito. Hinila na lamang niya si Rico palayo doon na baka ay marinig pa sila ng kalbo. At nang makalayo na sila, ay doon na sila tumawa ng malaya. Sumasakit na rin ang kaniyang tiyan. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Natatawa niyang sambit. Nasilaw kasi ako. Kahit kailan talaga, ay hindi nauubusan si Rico ng pagkakwela. Isa sa dream man ni Myla ang isang joker na lalaki. Kasi gusto niyang tatawa lamang sila. Nang makamove on na sila sa kalbo, ay gumala pa sila. Hanggang sa napadpad sila sa isang field na overlooking ang mountains. Maraming tao ang nagpipicture sa isa't isa. Rick, picturean mo nga ako. Utos niya kay Rico. Kinuha naman agad nito ang kanyang cellphone. Nag-strike na siya ng pose. Tumalikod ka. Nice na parang candid lang. Suwestyon ni Rico. Ginawa naman niya yon. Pero ilang saglit lang ay hindi na nagsalita si Rico. Nang lumingon siya ay nanlaki ang kaniyang mga mata nang makita niya itong nakaluhod. Sa minutong yon, mabilis niyang pinatayo si Rico. Anong ginagawa mo? Tanong niyang medyo naiinis. Here. Sagot nito. Ipinakita ni Rico ang isang maliit na box at alam niya kung ano yon. Napatingin siya kay Rico. Hindi niya alam na sa minutong yon, kinabahan siya. I know sobrang bilis pero ayoko nang patagalin pa to. Sabi ni Rico pero hindi handa si Myla. Mabilis niyang nasampal si Rico sa pisngi. Malay ba niya sa minutong yon? Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Parang may mali. Hindi siya handa sa maaaring mangyari. I'm sorry, Rick. Sambit niya. Iniwan niya si Rico na pinagtitinginan ng maraming tao. Hindi talaga maintindihan ni Myla ang kanyang emosyon. Pagkakita niya sa singsing, hindi niya alam. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lumayo muna kay Rico. Napadpad siya sa isang spot na walang tao. Doon na niya binuhos ang kaniyang iyak. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makamove on? Tanong ni Myla sa kaniyang sarili. Walang nakaalam sa kaniyang naranasan. Tanging ang kaniyang pamilya lang. Kaya walang humpay ang kaniyang pag-iyak. It was 5 years ago. Bakit hanggang ngayon ay minumulto pa rin ako ng aking damdamin? Tanong pa ni Myla na gustong-gustong masagot ang kaniyang katanungan. Ilang sandali pang lumipas ay naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Alam niyang si Rico yon, pero hindi niya ito nilingon.
Huwag kang lumapit sa akin, Rick. Layuan mo ko. Ngunit hindi yun ginawa ni Rico. Mas lumapit pa ito sa kanya. I'm sorry kung bigla na lang ako nag-propose. Kasalanan ko. Malungkot nitong sabi. Pinunasan na muna ni Myla ang kaniyang mga luha. Kinalma niya ang sarili. Wala kang kasalanan, Rick. It was me. Ako ang may mali. And I am sorry. Hindi ko sana ginawa yun. Ako ang may kasalanan. Masyado lang akong excited. Malumanin itong sagot. Doon na siya napatingin kay Rico. Kinatitigan niya ang mga mata nito. Kapag kuwan ay hinawakan niyang magkabila ang pisngi nito. Wala kang kasalanan, okay? May hindi pa ako sinasabi sa'yo. Paliwanag niya. Tell me, May, para alam ko. Giit ni Rico. Tumango-tango si Myla. Binitawan niya ang pisngi nito. Tumingin siya sa mga bundok. I have a trauma. Panimula ni Myla. Agad na umeksena si Rico. Oh, you don't have to tell me kung hindi ka pa handa. Giit nitong nakikita niyang nakatingin sa kanya. Hindi niya ito sinunod. Gusto rin naman niyang isiwalat yon. To feel the ease. Mahal niya si Rico, kaya dapat lang nawala siyang sekreto dito. 5 years ago, may nag-propose sa akin. Yung boyfriend ko. You're not my first boyfriend, Rick. But the thing is, kinabukasan ng matapos siyang mag-propose sa akin, na-aksidente siya. Nawala siya. Muli na namang tumulo ang mga luha ni Myla. Hindi na niya napigilan ang sarili na malakas na umiyak. I'm here. Tanging sagot ni Rico. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ayokong mangyari ulit yun. Simula kasi noon, pinaniniwalaan ko na hindi ko deserve ang maikasal. Simula noon, kapag nakakita ako ng singsing, bumabalik sa alaala ko ang trauma, Rick. Mahal kita. Gusto kong maikasal pero natatakot ako. Naintindihan ko, May. Sobra kong naintindihan. Nandito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi yun nangyayari sa akin. Hindi kita iiwan. Pangako ni Rico. Sumandal na siya sa balikat ni Rico. And she feels safe. Sa isip ni Myla, darating din ang panahon na makakalaya na siya. Darating ang panahon na mawawala ang trauma niya dahil gustong-gusto niyang malagyan ng singsing sa kaniyang daliri. Wow naman! Ang ganda mo naman! Komplimentado ni Rico sa kanya nang makalabas na siya ng kaniyang kwarto. Ngumiti siya kay Rico. Maganda ba talaga ako? Tanong ni Myla. Mabilis namang tumango si Rico. Walang kasing katulad. Tunay nitong sabi. Lumabas na sila ng apartment at nang nasa daan na sila ay napahinto silang dalawa. Nagtinginan sila at nagpipigil ng tawa. Alam ko na yung iniisip mo, huwag mo nang sabihin. Pero bumuka ang bibig ni Rico at nagsalita ito. May kalbo na naman, hindi naman maaraw ha. Nagtawanan na lang silang dalawa. Mabuti na lang talaga ay malayo ang lalaki. Pero ito rin pala ang pinagtawanan nila noon. Pumasok na lamang sila sa loob ng kotse. Namiss ka raw ni Mama. Imporma nito. Tumingin siya kay Rico na nanlaki ang mga mata. OMG, 1 linggo na rin kasi ang nakaraan nang hindi ako pumunta sa inyo. Paki-regards mo na lang ako. Sambit niya. Simula kasi noong nalaman ni Rico ang kaniyang trauma, ginawa nito yun ang paraan. Nagpa-counseling siya. Nandyan si Rico para maalis ang kaniyang trauma. At 3 buwan lang ay parang magaan na ang kaniyang pakiramdam. Masasabi ni Myle na sobrang laya na niya. Wala na siyang mahihiling pa. Handa ka na ba? Tanong ni Rico. Hindi mo naman sinasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Reklamo niya. Nakakalokong ngumiti si Rico sa kanya. Nagpaandar na ito ng kotse at tumungo na sila kung saan sila pupunta. Huminto ang kotse ni Rico sa isang malaking restaurant. May nakita agad siyang mga tao sa loob. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Myla. Lumingon sa kanya si Rico. Lumabas na ito kahit hindi pa nakasagot sa kanya.
At nang makalabas na siya, ay tsaka lang ito nagsalita. Business. Invited ako sa opening ng business. Tanging sagot nito. Napapansin na ni Myla na parang may mali. At nang makapasok na sila sa loob, ay walang nakapansin sa kanila. Busy kasi ang mga tao sa kasiyahan. Hinawakan ni Rico ang kaniyang kamay at hinila siya sa may mga pagkain. Kumain ka lang. Pagkatapos natin, aalis din tayo. Nakangiti ito habang bulong sa kanya. She smells something fishy. Parang may naalala siyang sinabi ni Rico noon. At nang maalala niya yon, mabilis niyang kinurot ang tagiliran nito. Buwisit ka! Hindi ka invited dito! Mahinang sabi niya. Bumulong naman sa kanya si Rico. Huwag ka nang magreklamo. Kunin mo na lang yung mga pagkain na yan. Walang nakakapansin sa atin kasi busy sila. At saka, masarap naman kasi ang mga handa nila dito. Paborito ko kasi ang restaurant na to, tuwing may event sila. Paliwanag ni Rico. Sa minutong yon, hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa sa ginagawa nilang dalawa ni Rico o maiinis. Pero nag-i-enjoy sila. At ang ginawa ni Rico, tumabi pa ito sa isang matanda at umakbay. Narinig pa niya ang tanong nito. Ang saya talaga nila, Tatang. Bakit hindi ka man lang sumayaw? Para talagang close nito ang matanda. Masarap naman talagang mga pagkain, pero hindi niya dinamihan ang sa kanya. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Dahil malakas ang boses ng matanda, ay mabilis na lumingon si Rico sa kanya. Nagmadali itong lumapit sa kanya at hinila siya. Hindi pa ako tapos kumain. Reklamo ni Myla. Aalis na tayo. Pinagtitingin na nila tayo. Natatawa nitong sabi. Agad silang umalis. Nang makabalik na sila sa kotse, ay malakas silang humalakhak. That's my first time! Hindi makapaniwala si Myla. Gusto mo pa? May alam pa akong restaurant. Mabilis niya itong hinampas ng pabiro. Kung ano-ano na lang nalalaman mo? Tinawanan lang siya ni Rico. Namiss ko lang ito. Parati kasi namin ginagawa ito ng kaibigan ko dati. Paliwanag ni Rico. At dinamay mo pa talaga ako. Nag-enjoy ka naman sa pagkain. Sagot naman ni Rico. Masarap naman kasi ang mga pagkain. Paliwanag niya. Mismo. Habang natatawa pa rin ito. Nilisan na nila ang lugar na yon. Dinala naman siya ni Rico sa isang dalampasigan. Bumili sila ng mga kakanin at nagkwentuhan. At pagkatapos nila doon, may pinuntahan na naman silang isang tourist spot. Ang daming tao! Manghang sambit ni Myla. Nang tingnan niya si Rico, ay nakatingin ito sa nag-propose. Hinawakan ni Myla ang kamay nito, kaya ito napatingin sa kanya. Ang sweet nila. Tumango naman siya. Para silang nilalanggam sa sobrang tamis, ang sarap nilang apakan. Biro ni Myla. Tumawa naman si Rico sa corny niyang joke. Para silang langgam. Putol nitong sabi. Na ano? Tanong naman niya. Sarap nilang apakan. Sabi ni Rico na ginaya lang siya. Wala kang originality, bagsak sa criteria. Singhal niya ditong pabiro. Kiniliti naman siya ni Rico. Wala na kasi akong maisip. Depensa nito. Talaga ba? Giit niya. Pero muli na namang natigil si Rico. Tiningnan na naman ito ang nagyakapan na bagong propose na magkasintahan. Pinaharap niya sa kanya si Myla. Inggit? Tanong niya ditong pabiro. Hindi Nainis nga ako sa kanila Sarap nilang itulak. Tumatawa nitong sabi. Natawa na rin si Myla, pero sumeryoso siya. Tumikim naman si Myla kasi may sasabihin siya. Rick, I'm ready now. Naka-move on ako. Masaya na ako. Wala nang bigat sa dibdib ko. Sabi niya dito. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Alam niyang alam nito kung ano ang kaniyang ibig sabihin. Weh, di nga. Natawa na lamang si Myla dahil ginaya pa nito ang meme na video sa internet na sobrang viral. Oo nga, kaya kung gusto mo pag-isipan mo na. Nahihiya pa niyang sabi. Kitang-kita sa mga mata ni Rico ang kasiyahan. Alam niyang matagal nang gustong gawin ni Rico ang bagay na yon. At ngayon, after the 3 months of counseling, she heals. Wala na.
Masasabi na ni Myla na wala na siyang bigat. Naka-move on na siya. And she chooses to step forward. Ganoon naman talaga ang buhay. Kung may pagbagsak ka, meron ka ring pagbangon. You chose to step forward. At gusto ko lang manigurado na mahal kita, Rick. Masayang sambit ni Myla. Hindi na nakasagot si Rico. Hinalikan siya nito bigla at niyakap din kapagkuan. Nang magtitigan silang dalawa, nakita niyang mga luha nito kahit napangiti siya. Wow ha, first time kong makita kang umiiyak. Bakla ka ba? Biro niyang sabi. Nagpout naman si Rico. Emosyonal lang. Alam mo naman na may damdamin din ako. I am proud of you, May. Hindi ka nagpatalo. Hinawakan niyang pisngi nito. It's because of you. Ikaw ang dahilan. Paliwanag niya. Tumulo na rin ang mga luha ni Myla. Ang drama natin. Reklamo ni Rico. Hinampas niya agad ito. Aray! Umakting pa itong nasasaktan talaga. Kaya pabiro pa niya itong sinampal sa braso. Ang OA mo naman? Singhal niya dito. Kapag kuwan ay kiniliti siya nito. Natawa naman si Myla. Ang sweet niyo naman. Baklang-bakla ang boses nito. Kaya't napatingin silang dalawa ni Rico. Pero nang matingnan nila ang ulo nito, nagpipigil silang dalawa ng tawa. Sweet ba kami? Tanong ni Rico na nagpipigil lang. Oo, pero kanina pa kayo dyan. Umalis na nga kayo. Napalitan ng pagkagulat ang pagpipigil ni Myla ng tawa. Maldita pala ang ate nyo. Mabilis naman silang umalis. Ang maldita mo naman, ate ko. Naging bakla rin ang boses ni Rico. Doon na tumawa si Myla. Gayang-gaya talaga ni Rico ang bakla. Umalis na nga kayo! Che! Malay ba ni Myla kung bakit nagmamaldito yon? Inggit lang yata. Sige sister, aalis na kami. Ingat ka dyan, mainit pa naman. Boses bakla pa rin si Rico. Hinila na agad niya ito. Pinatulan mo pa talagang baklang kalbo? Si Tanyang natatawa nang makalayo na sila. Tumawa silang dalawa ni Rico. Nakakainis siya, sister. Pagbibinakla pa rin ito. Kinurot niya ito sa tagiliran. Tumigil ka nga, baka matuluyan ka pa. Okay lang yun, hindi naman ako kalbo. Dahil sa biro ni Rico, ay malakas siyang tumawa. Nagtawanan silang dalawa. Bagay pala sa'yong maging bakla. Giit niyang natatawa pa rin. Pero hinalikan na siya ni Rico. Nanlaki ang mga mata niya at nang lumayo na ang labi nito ay kumunot ang kanyang noo. Thank you. Masaya nitong sabi. Para saan? Takang tanong ni Myla. Ngumiti lang ito sa kanya. Wala. Hinila na siya nito. Nag-enjoy silang dalawa sa iba pang pinuntahan nila. Hanggang makauwi na sila ay pagod na pagod silang parehas. Kinabukasan din ay pagkatapos ng trabaho ni Myla ay dinala naman siya ni Rico sa isang dalampasigan. Ang ganda talaga dito. Namamanghang sabi ni Rico. Malayo sila sa mga kabahayan. Malinaw ang tubig at mahangin. Presko pa ng hangin at saka tayong dalawa lang nandito. Sabi rin ni Myla. Tumingin sa kanya si Rico. Nanlaki ang mga mata nito. Tatlo kaya tayo. Kanina lang nandyan yung matanda. Tinuro pa nito ang kabilang pwesto. Kumunot ang kanyang noo dahil wala naman siyang nakita. Ha? Wala namang matanda. Ano yan? Tsaka mabilis itong tumakbo. Dahil sa takot ay mabilis din siyang tumakbo. Shit! Mura ni Myla. Si Rico naman ay sobrang lakas kong tumawa. Kaya kinuha ni Myla ang suot na tsinelas. Hinabol niya si Rico na malakas pa rin kong tumawa. Kapag nahabol kita, hindi lang isa kundi maraming beses kitang sasampalin. Sigaw niya. Ble! Sabay tawa pa nito. Natawa lang si Myla dahil sa nakakatawang ekspresyon ni Rico. Kahit kailan talaga ay hindi nagiging boring ang kanilang samahan. Hiningal na si Myla. Ganoon na rin si Rico. Tama na nga! Giit ni Myla. Tinawanan lang siya nito. Ang hina mo naman! Away nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nang makalapit ito
ay sasampalin niya sana ito ay mabilis siya nitong niyakap. Mahigpit ang yakap nito kaya hindi siya makalayas. Bitawan mo nga ako! Pero kiniliti siya ni Rico sa tagiliran. Panay ang tawa niya hanggang sa nahinto silang dalawa. Biglang umiba ang atmosphere nila. Naging seryoso si Rico. May, kapag nagpakasal na tayo, ilang anak ang gusto mo? Tanong nito. Talagang hindi siya makapaniwala sa tanong nito. Hindi ko alam. Sagot naman niya. Ilan nga? Kahit yung gusto mo lang. Pilit pa ni Rico. Ngumisi naman siya at iniisip ang mga pagkakaroon ng anak. Ang saya siguro noon. Gusto ko talaga ng maraming anak. Yung ang saya ng bahay natin. Bahala na kung mga pasaway. Masaya niyang sambit. Tumawa si Rico. Ako 5. Isang bakla, isang tomboy, isang lalaki, at isang babae. Wika nito. Kumunot naman agad ang kanyang noo. 4 lang naman yun. Giit ni Myla. Tumawa si Rico. At saka kompleto talaga ha? Natatawa pang patuloy ni Myla. 4 lang pala yun? Yeah, gusto ko rin kasi sari-sari. Para bang sari-sari store. Biro pa nito. Ginawa mo pa talagang sari-sari store. Marami pa silang napag-usapan ni Rico tungkol sa pagkakaroon ng pamilya, travel, financial at mga business. Mas nakilala niya si Rico sa ganoon, kaya mas lalong pinapatunayan ni Rico na deserve nito ang kaniyang oo kung sakaling magpupropose ito. 3 buwan ang lumipas ay marami na silang nagawa ni Rico. May, aalis na ako. Bukas na lang ako babalik dito. Paalam ni Rico. Tumango siya. Nasa labas sila ngayon ng apartment. Mag-ingat ka. Bilin niya. Of course. Nakangiting sagot nito. Umalis na ito ng tuluyan. Nang makabalik na siya sa loob ay bigla siyang napahinto nang may narinig siya. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang tungkol yon kay Rico. Alam mo ba, may chismis ngayon na iyang si Rico. Ikakasal daw yan sa babaeng mayaman. Malay ko rin kay Myla, hindi yata niya alam. Hindi na nagpatuloy si Myla na marinig pa ang lahat. Mabilis siyang pumunta sa kanyang room. Kinakabahan siya na baka totoo ang mga sinasabi nito. Pero parati naman siyang bumibisita sa bahay nila. Ngunit napaisip din si Myla. Minsan din, nagpapaalam sa kanya si Rico na may pupuntahan ito. Hindi niya kayang magsinungaling sa akin. Alam ko yun. Pinapakalma niya ang kaniyang sarili. Pero kahit sa pagsapit ng gabi, ayun pa rin ang kaniyang iniisip. Sobra siyang nababahala. Kaya kinabukasan, nang kunin siya ni Rico at ihahatid sana sa trabaho, ay hindi niya ito pinansin. May, saan ka ba pupunta? Bakit bigla mo lang akong iniiwasan? Meron ka ba ngayon? Natatawang tanong nito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi siya natatawa sa biro nito. May, may kasalanan ba akong nagawa sa'yo? Tanong pa nito. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Pero sandali pa ay bigla siyang hinawakan ni Rico sa braso. Mahigpit itong napahawak. Bitawan mo nga ako! Galit niyang sita kay Rico. Nanlaki ang mga mata ni Rico dahil sa kanyang sigaw. Agad siya nitong binitawan. Bakit ka ba nagkakaganito? Hindi kita maintindihan. Medyo tumaas na rin ang boses ni Rico. Hinarap na ni Myla si Rico. Mabilis niya itong sinampal sa pisngi. Itanong mo yun sa sarili mo. Manluloko ka. Ikakasal ka na pala sa iba. Singhal ni Myla. Mabilis niyang tinalikuran si Rico. Nagmamadali na siyang umalis at nang makalayo ay doon na siya naupo sa isang semento. Umiiyak siya. Makaraan ng ilang minuto, pinunasan niya ang mga luha at tumayo. Pinakalma ang sarili kasi magtatrabaho pa siya. Uy, bakit namumulang mata mo? Nag-aadi ka na ba? Tanong ni Sassy, pero hindi niya ito pinansin. Oh, sorry be. Huwag mo muna akong kausapin be. Nag-aaway kami ni Rico. Imporma niya dito. Tumango naman si Sassy. Dumistansya rin ito ng kaunti sa kanya. Kilala na kasi siya nito. Pinakalma na lamang ni Myla ang sarili dahil ayaw niyang dalhin ang kanyang problema kay Rico dito sa trabaho niya.
Nagpipilit lamang siyang hindi maiyak. Be, nandito si Rico. Sinundan ka. Imporma ni Sassy sa kanya makaraan ng ilang mahabang minuto. Kumulo agad ang kanyang dugo. Tumayo na siya at hinarap si Rico. Bakit ka pa ba sumusunod sa akin? Galit niyang tanong dito. Titig na titig lang sa kanya si Rico. Kitang-kita rin niya ang namumula nitong mga mata. Sigurado siyang galing ito sa pag-iyak. Hindi ako alis dito kung hindi ka magsasabi sa akin. Saan mo napulot ang mga sinasabi mong ikakasal ako sa ibang babae? Giit nito. Napabaling si Myla kay Sassy. Agad naman itong naglihis ng paningin. Umalis ka na! Sigaw niya. Lalapit na sana si Rico ay tinapunan niya ito ng napakagalit na tingin. Kinuha niya ang kanyang bag at siya itong umalis sa ospital. Wala siyang pakialam kung mawawalan siya ng trabaho. May, could you please explain to me? Pagsusumamon ni Rico, hindi niya ito pinansin. Pero nang nasa labas na sila, ay nahawakan siya nito. Ano ba? Galit na sita ni Myla. Hindi ko kayang magalit ka sa akin. Saan mo ba narinig yun? Nagpuna siya ng luha. Hindi niya ito sinagot. Nangihina rin kasi ang kanyang katawan dahil sa wala siyang maayos na tulog at pagod pa siya. Napakamot na lamang ng batok si Rico. Oo na, sasabihin ko na. It was just a rumor. Akala kasi nila, ikakasal na ako noon. Alam mo naman na sobrang sikat ako. Kung ano-ano nang sinasabi ng mga tao. Ayaw mo naman kasing magpakilala sa internet. Kaya maraming nangihinala kung sino raw ang babaeng parati kong minamayday habang hindi nakikita ang mukha nito. Mahabang paliwanag nito. Biglang natauhan si Myla. Tumingin siya kay Rico. Nagsasabi ka ba ng totoo? Paninigurado ni Myla. Ngumiti si Rico. Hindi ako nagsisinungaling. Walang katotohanan sa mga naririnig mong rumors. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Talaga? Para namang kay bilis humupa ang kaniyang galit. Tumango si Rico. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Ikaw lang ang tanging babae na gusto kong pakasalan. Para saan pa mga effort ko nun kung sasayangin ko lang yun? Paliwanag pa nito. Unti-unting natunaw ang kaniyang galit. Napalitan yon ng kasiguraduhan. Sorry, masyado lang yata akong napraning. Paghingi ni Myla ng kapatawaran. Hinawakan ni Rico ang kaniyang magkabilaang pisngi. Hinalikan siya nito sa mga labi. May, alam ko. Alam ko. Kaya hindi mo na kailangang matakot pa. Sabi ni Rico sa malambing na boses. Ngunit nagulat si Myla nang unti-unting lumuhod si Rico sa kaniyang harapan. Mabilis ding kumabog ang kaniyang puso. Anong ginagawa mo? Madumi dyan, tumayo ka. Ngumiti lang sa kanya si Rico. Mamaya pa sana ko ito gagawin. Pero hindi na rin ako makapaghintay pa, May. I want you to know that after all the things that happened, mga hindi natin pagkakaintindihan, mga flaws ng ating relasyon, at ang mga bagay na minsan ay mahirap para sa atin, ikaw pa rin ang gusto kong pakasalan. I wanna live the rest of my life with you. Mahaba't malambing nitong sabi. Hinaplos-haplos ni Rico ang kaniyang palad. May, will you marry me? Malambing nitong tanong. Magpapatumpik-tumpik pa ba si Myla? Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito na isang beses lang mangyayari sa tanang buhay niya. Yes, Rick. I will marry you. Masaya niyang sagot. Ang mga luha ni Myla ay mabilis nang tumulo. After all the pain and trauma na naranasan niya noon sa kanyang dating nobyo, mas lalo siyang naging matatag. Ganoon naman ang buhay. Dapat ka pa ring lumalaban. At may taong darating sa'yo para patunayan na you are worth it. Na kahit sa mga nakaraan mo, deserve mo pa ring sumaya at mahalin. Thank you. Sagot ni Rico. Isinuot na nito ang singsing sa kanyang daliri. Nagagandahan si Myla sa suot niyang singsing. Ang takot niyang magkaroon ng singsing ay matagal nang nawala. At dahil yun, sa taong bigla na lamang sumulpot sa buhay niya. Hindi lang basta-basta ang pagkakatagpo ng kanilang landas. Hindi ako makapaniwala na engaged na ako. Masaya niyang sambit. Niyakap siya ni Rico
at hinalikan ng mapusok. Pagkatapos nun, dinala siya ni Rico sa isang magandang restaurant. Sobrang saya ni Myla. Akala niya, masasayang lang ang lahat. Hindi nga talaga maganda na basta-basta na lang maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Isang linggong lumipas ay pinalipat na siya ng mga magulang ni Rico. Sobrang saya nila na sa wakas ay lumipat ka na. Masayang imporma ni Rico. Nahihiya nga ako eh. Huwag ka na raw mahiya. Mama at papa na nga ang gusto nilang ipatawag eh. You're part of this family na. At bago rin tayo magpakasal, pupuntahan natin ang pamilya mo. Haharanahin ko sila o liligawan. Paliwanag nito. Tumawa si Myla. Wala pang alam ang kaniyang mga magulang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Rico. At bigla niyang naalala ang kaniyang papa na sobrang istrikto. I'm worried lang na baka habulin ka ng papa ko ng itak. Natatawa niyang kwento. Yumakap sa kanya si Rico. Gabi na, magkatabi sila sa iisang kama. Magpapahati na lang ako sa kanya. Natatawang sagot ni Rico. Hais, hindi ako makapaniwala na nasa iisang bubong na tayo. Noon lang ay nahihiya pa ako. Perks of having me. At saka may nabili na akong malaking bahay. Pagkatapos nating may kasal, lilipat na tayo doon. Talaga? Tumango si Rico. Humalik ito sa kanya na parang wala nang bukas. At sa minutong yon, inanod sila ng init ng kanilang mga katawan. At nang matapos din, ay pare-pareha silang napatulala. Excited na ako sa bubuuin nating pamilya. Wika ni Rico. Nakasandal si Myla sa braso nito. Hinahaplos ni Myla ang mabuhok na dibdib ni Rico. Ako rin. Ano kayang itsura ng pamilya natin, no? Hindi sumagot si Rico. Humaplos ito sa kanyang buhok at humalik doon. Matulog na tayo. Bukas na bukas ay panibagong buhay ng kakaharapin natin. Malambing na sabi nito. Napangiti si Myla at sa kanyang pagpikit, dala niya ang realidad. Ito ay ang kasiyahan at pagmamahal. Na-realize niya na kapag may problema ka sa buhay, huwag mong takbuhan. Patuloy mo itong haharapin para hindi ka multuhin ng pagsisisi. At sa kanyang pagtulog, alam niyang panatag ang kanyang kinabukasan kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ang pagmamahal ni Myla para kay Rico ay hindi na sayang. Mas nabigyan pa niya ng halaga ang lahat. Mas napapahalagahan niya ang kanyang sarili. Nawala ang kanyang takot at nangingibabaw ang kasiyahan. Hindi siya nagsisisi na minahal niya ang isang taho vendor na nandyan parati para sa kanya. Kahit man din may problema silang kinakaharap, hindi nawala sa kanyang tabi si Rico. Bukod pa doon, hindi lang dito umiikot ang kwento. Sa buhay ng isang tao, kailangan nating mag-step forward. Katulad ni Myla. Kay Rico naman, parating mong iparamdam sa isang tao na may kakayahang magbago ng sitwasyon ng presensya. Higit sa mga bagay na yon, kakayanin mong manatili sa isang relasyon. Isang relasyon na ang patutunguhan ay payapa at punong-puno ng pagmamahalan. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Shoutout muna tayo kay Ma'am Jenna Baine. Good afternoon, Miss Siren. Thank you sa new upload. Shoutout na rin from Bacolod City. Hi, Ma'am Siren. Maraming salamat sa mga makaalis pagod na mga kwento mo. God bless you always from Pangian, Cebuco, Zamboanga del Norte. Coming from Ma'am Rose Minda Abdul. Hello, Tales of Siren. Ganda ng story at boses. Shoutout from Cebu City, Rose Franca Abiliana. Thank you again, Miss Tales of Siren, sa napakagandang istorya na hinandog mo. This is Melcher Ramirez from Cavite City. Pa-shoutout naman, Miss Siren. Hello, Ma'am Siren. Ikaw ang libangan ko araw-araw. I'm listening from Kuwait City. Nakakawala ka ng antok habang nagtatrabaho. Coming from Ma'am Melanie Diasis. Shoutout sa'yo, Ma'am Melanie. Masugid na taga-subaybay, Camille Vergara from Santa Teresita, Batangas. More power and more story. God bless. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay san mang panig ng mundo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.
Maraming salamat po.